Magandang umaga sa inyo. Tanghali man, hapon o gabi, si Brother Joe muli ito. At kamusta na kayo? 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. At ang aking cross-verse reference ay nandito sa John chapter 5, verse 19. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Father, he does not honor the Son, does not honor the Father who sent him. Verse 23, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Yung definition ng pananampalataya ay tulad ng ganito. Meron isang sikat na unicyclist. Tumutuloy siya sa kable ng yung wire cable. Yung mga nakikita nyo sa Las Vegas, sa mga circus. Tumutuloy siya ron. Pumapalakpak yung mga tao. Sabi ng unicyclist na nasa circus, kayo ba'y naniniwala na kaya kong tumawid sa kable mula sa kinalalagyan ko papunta sa kabilang platform? Sigawan yung mga tao, pumapalakpak. Yes, we believe you can do it. Tapos tumawid siya. Tapos bumalik ulit siya, nakatawid siya. Pumalakpak yung mga tao. Tapos sabi ng unicyclist na yung isang gulong lang yun na bisikleta, na sinabi niya na naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid mula sa platform na ito, dyan sa kable, sa cable wire, papunta sa kabilang platform, na nakakover ang aking mga mata? Pumalakpak yung mga tao. Yes, you can do it. We believe you can do it. At sabi ng unicyclist na, hindi lang yan. Habang ako'y nakapiring ang mata, naka-blindfold ako, at tumatawid sa kable, paikutin ko yung mga bola sa mga kamay ko. Lalong nagsigawan ng mga tao, palakpakan. Yeah, we believe you can do it. Pero saglit na nag-pause o huminto sa pagsasalita yung unicyclist. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yan? Yes, yes, yes. Sigawan sila. Subalit, kailangan ko ng isang volunteer. Pagkatapos, ang daming nagtaasan ng kamay. Magbo-volunteer. Anong gagawin namin? Sabi ng iba. Ganitong gagawin nyo. Tatakpan ko uli yung mata ko. Tatakpan ko yung mata ko ng blindfold. At habang nagpapaikot ako ng bola, yung juggling ng bola, 3 bola yon, ay dapat yung volunteer nakasakay sa balikat ko, sa likod ko. Tatawid kami ron sa kable. Biglang tumigil sila. Biglang walang nag-volunteer. Walang nag-volunteer. Kanina lang, sumisigaw sila ng kaya niyang gawin.
Pero nung sinabi na ng unicyclist na yon na isa sa inyo mag-volunteer na sumakay sa likod ko at kami tatawid doon. Wala nag-volunteer. Kapag tayo nagkaroon tayo ng sinasabing pananampalataya sa Diyos, sinabi natin na, Lord, I believe. Iba yung nag-cheer ka lang. Yung nakikiklap ka lang, yes! We believe. Subalit sa aktual, kapag sinabi na ng Panginoon sa atin na, Son, my child, kinakailangan ang buong tiwala ay ibigay mo sa akin. Magagawa kayo natin yun. Tulad ng cross-reference ng verse ng Bible sa John chapter 5, verse 23, ang sabi rito, sa verse 22 and 23, For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. Hindi na po, ang Diyos Ama, hindi na po siya humahatol. Hindi na po hahatulan ng Diyos Ama ang mga tao. Paano nangyari yun at bakit? Sapagkat ibinigay niya na ang buong paghatol kay Jesus Christ sa anak, sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Ibinigay niya ng buong paghatol. At kung ibinigay niya ng buong paghatol kay Jesus Christ, ang kahulugan nito ay ang pananampalataya dapat natin ay na kay Jesus Christ lamang sa kanyang bugtong na anak. Tulad ng 1 Corinthians 2:5, your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. And who is the power of God? Our Lord Jesus Christ. Na siyang kapangyarihan ng Diyos, subalit kamangmangan sa mga napapahamak, sa mga foolishness sa mga napapahamak. So, God and faith. You have to faith in God, and God is the source of our faith. What is the biblical faith? According to Hebrew chapter 11 verse 1, pinaliwanag na rito na now faith is a substance, now faith, not yesterday. The Bible says now, today, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pag sinabing substance, ito yung mahalagang component. Halimbawa yung vitamins, may mahalagang component siya, may mahalagang mga nilalagay dyan para ikaw ay maging malusog, makadagdag sa iyong kalusugan. May substance. So ang pananampalataya ay isang substance. Sa Tagalog, sustansya. Pag kumain ka ng hindi masustansya, hindi ka lalakas. So, substance. Sa mga bagay na ating inaasahan, ito ay isang patibay o patunay ng mga bagay na hindi nakikita. So, ang faith cannot be seen. Hindi ito isang bagay na nakikita tulad ng tubig na ito. So, ang pananampalataya ay ito ay isang sustansya, substance sa ating inaasahan at ang ating pag-asa ay nasa Diyos lamang. Sa verse 3 ng Hebrew chapter 11, the Bible says, sabi rito, we should have faith in God na gumawa ng lahat ng bagay. In His creation. Faith in His creation. Na nilikha ng Diyos ang langit, ang sanlibutan, ang himpapawid. Hindi ito produkto ng Big Bang. And who causes the Big Bang? Just in case there's a Big Bang na lagi sinasabi. And who causes those fuses kaya nagkaroon ng mga expansion ng universe?
Alam natin yung mga scientists, sasabihin nila, o dahil dito sa chemical reaction na to, dahil nakukuha nila sa mga telescope yun, yung mga kulay ng mga nagre-radiation, bumabalik sa kanilang mga lens ng telescope. At doon nila na-determine kung ito ay calcium o carbon. But the Bible says na dahil sa pananampalataya, because by faith, tayo naniniwala at nananampalataya na ang Diyos ang lumikha nun. Man can produce a little percentage sa laboratory, pero imbis na masagot nila yung mga katanungan nila, lalong lumabas yung questions. Walang answer, kundi questions lalo. Because God made all of these things na nakita natin sa universe at sa buong earth na ito. By faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Lahat ng sanlibutan, worlds, hindi world lang o earth. All of the planets, universe, galaxies were framed by the Word of God, by His Word. Tulad ng sinabi ng Diyos, let there be light, let there be na expand sa himpapawid. At yung bagay na yon ay nagsimula yon sa invisible at naging visible sa human, sa naked eye ng mga tao. Binigyan din tayo ng halimbawa ng pananampalataya ng mga karakter sa Bible. Tulad ni Abel, si Abel, sa Hebrew chapter 11 verse 4. Let's see the faith of Abel. By faith, Abel, o si Abel, offered to God a more excellent sacrifice. Nag-offer siya sa Diyos ng mas kalugod-lugod na handog. Excellent sacrifice. At alam natin kung ano yon. Yung panganay ng kanyang mga alagang mga sheep o animals ay yun ang inoffer niya sa Diyos. Samantalang si Cain ay yung mga leftover na mga gulay lang ang inoffer sa Diyos. Hindi masamang mag-offer ng gulay sa panahon na yun. Subalit ang kanyang inoffer ay tinatawag na trampled sa ilalim ng kanyang mga paa. Nabaliwala sa kanya. Sapagkat hindi niya kinonsider na ang Diyos ay banal at makapangyarihan at holy. O holy and powerful God. Sa halip ay just, pwede na yan. Kumbaga yung kanyang offer ay ginawang ampaw. It's not really excellent. Ganon tayo. Kapag tayo mayroong pananampalataya sa ating puso na magagawa natin ng isang bagay na merong result na excellent. Dahil sa pagpupursigin natin, ay magagawa natin. Huwag tayong tumulad sa ibang tao na gumawa ng isang bagay o sumunod siya, subalit hindi absolute obedience. Sasabihin nila, pwede na yan, hindi na mahalata yan. That's cheating. At alam natin yan. That's cheating. So makikita natin dito yung kay Abel. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nag-offer siya ng napakagandang handog. Because Abel was a righteous offerer. Siya ay matuwid na tagapaghandog sa Diyos. Kapag ikay matuwid na tagapaghandog sa Diyos, ang iyong offer mo sa Diyos ay yung excellent, yung the best, yung hindi ito matutumbasan ng anuman. Kapag ginawa mo ng lahat para sa Panginoon, it means the best for Him also. Naalala niyo isang matanda doon sa templo? Sinama ng Panginoon yung mga alagad niya. Tingnan niyo itong poor widow. Maghuhulog siya sa collection box ng mga Pharisees, yung senadrin ng templo. Yung mga mayayaman naghulog sa hindi nila kailangan. Sige, bato rito, bato doon. Hindi natin kailangan yan, mga barya lang yan, mga leftover. Samantalang yung poor widow, ang hinulog niya ay yung
Buong kabuhayan niyang barya. Hinulog niya. At sabi ng Panginoon, maalala niyo yun, sa Book of Luke. Sabi ng Panginoon sa kanila, kita nyo, yung mga mayayaman naghulog ng mga hindi na nila kailangan. Not excellent offering. Pero yung mahirap na yon, hinulog niya, yung buong kabuhayan niya kahit barya lang. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos hindi tumitingin sa halakin ng halaga na ino-offer sa Kanya. Although hindi ko ini-encourage kayo na magbigay kayo sa anumang mga samahan ng ganyang mga anumang tinatawag na money o alimony na parang suporta. Sapagkat you can do your own way kung paano nyo i-spend yung inyong napaghirapang pera sa tunay na pagtulong. Tulad ng aking laging sinasabi, na kapag ang isang tao namihasa siya sa pagtanggap ng tithes and offering, he will become stubborn, big-headed, at akala niya he's above the law. Dahil nagkamal na siya ng maraming pera. Dahil sa kagagawa ng mga taong nagbibigay at nagpaloko. Huwag na ho kayo magpaloko, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos ang inyong financial. Nowhere in the Bible it says, if you believe in God and then you give all of your money or the portion of your money. Hindi ho natin kasi masusuhulan ng Diyos doon. Kung malaki ka magbigay. Hindi ho. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, yung puso natin handang sumunod. Yung pagbibigay ng offering na tulad ng ginawa ni Abel, ay yung ibinigay niya yung choices na animals na alam niya na ito ay klase ng paghahandog para sa Diyos. Yung panahon na yun, animals sa susunugin, offering. Pero sa panahon natin ngayon, anong sinabi ng Biblia? We should honor the Son as just like we honor the Father. Jesus Christ, God the Son, because that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. That's what the message is all about. Give yourself to Him. Give your life to Jesus. Give your soul and believe in Him. All of your trust ay dapat sa Kanya lang, sa Panginoong Jesucristo, sa sinasabi sa Bible. Ikatlong tao na mayroong pananampalataya na nakita ng Panginoon na nalugod siya ng gusto ay si Enoch. Sa Hebrew chapter 11 verse 5, at makikita nyo rin siya dun sa Table of Nations, dun sa Genesis. Si Enoch, he was a testifier and a God pleaser. He always testified for God and he always pleased God. Bumaba yung mga fallen angels nung panahon ni Jared na kanyang tatay. At yung mga fallen angels na yon, nag-intermarriages doon sa mga humans, sa mga babae. At nagkaroon sila ng mga anak ng Nephilim, mga giants. According nga sa ibang mga sulat, tulad nung sinulat doon sa Book of Enoch, na yung ibang giants ay umabot ng 450 feet high. Parang Statue of Liberty or more, maybe like that. At nung namatay sila sa baha, yung mga anak ng mga giants na yon, o yung mga fallen angels na naging giants, ay hindi sila nakapasok sa langit sapagkat sila ay mga wala silang soul na katulad natin. So naging sila, evil spirits. They're roaming around the earth. Hindi sila nakakapasok sa langit, and then they will be judged sa last days. Enoch was a testifier. Kaya sinabi ni Enoch na magsisi kayo mga tao sapagkat parating na ang kapahamakan, destruction ng Diyos. At ito ay nangyari doon kay Noah, sa panahon ni Noah. Because without faith, Hebrew chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him.
Hindi natin mapiplease ang Diyos without faith. You cannot please God by giving your money, by giving your tithes and offering and love gifts and pledges. God doesn't need your money. Kaya sabi ng Panginoon, anong maibibigay niyo sa aking handog? The earth is my footstool, sinabi ng Panginoon. At hindi natin kayang pagpatayuan ng templo ang Diyos. Sapagkat hindi nananahan ng Diyos sa templong ginawa ng mga kamay ng tao. Kaya sinabi ng Panginoon na whoever mag-confess kay Jesus Christ ay nananahan sa kanyang espiritu ng Diyos. Nananahan ng Diyos sa kanyang puso. Ito ang tunay na templo ng Diyos, ang ating puso, ang ating katawan, na sinabi, we are the temple of the Holy Spirit, according to Galatians, Book of Galatians. At sino mang sumira sa templo ng Diyos na yan ay sisirain din ng Diyos. Ika-apat na puntos, ang pananampalataya ni Noah sa Hebrew chapter 11 verse 7. Noah believed God. Alam niyo ba si Noah? Marami hindi nakakaalam nito kahit sa mga tinatawag na oral tradition ng mga Hebrew noon. Nung ipinanganak si Noah, akala ng tatay niya siya ay kakaiba. Anak ng angel o like that. Tumakbo pa nga, pumunta sa kanyang tatay. Sabi niya, yung anak niya na nasa Book of Enoch yon, sa mga traditional na verbal tradition, sinabi ay nagkaroon siya ng anak na maputi. Si Noah, maputi siya, parang albino. At yung mga mata niya, parang orange ang kulay. Parang mata ng dagang Costa na yung puti. Natakot siya. At yung hair ni Noah ay kulay puti, parang snow, parang wool, snow ang kulay. Ngayon nagulat sila, yung mga tao. Magiging kaya ang batang ito? Yung pala, si Noah pala, ang pagsisimulan ng bagong henerasyon ng mga modern man katulad natin. Sa madaling salita, winasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Namatay ang mga Nephilim, yung mga anak ng mga fallen angels sa tao na tinatawag na Nephilim o giants. At si Noah nagpasimula ng bagong mundo. Anong ginawa ni Noah? Bakit siya nanampalataya? Tinuring siya na man of faith by preparing an ark for the saving of his household. Ang ililigtas dito ni Noah ay yung household niya na sapagkat yung mga tao, they rejected the message of God. And after that message, yung span ng message niya na 120 years, nobody wants to listen. And God said, prepare an ark for you and your family and the rest ng mga animals na pipiliin ng Diyos. Yung mga animals, pinapasok ng Diyos sa ark. At ilan lang ang mga naligtas hanggang sa nag-multiply uli yung mga animals. Nagkaroon ng tinatawag na adaptations. Nagkaroon ng iba't ibang variations ulit. Dahil ang Diyos, kaya niya pang maglikha ng mga klase ng animals na lalabas. He prepared an ark. Sabi nga ng ibang mga oral tradition nung panahon na yon, si Noah, hindi niya kasi mabibuild yung ark na yon. Siya lang mag-isa. God sent His angels in human form at tinulungan siya na magputol ng mga puno, na putulin yun, lagariin yun. Nung panahon na yun, hindi pa naiimbento ang iron. Maaring Stone Age pa sila o kung nakaimbento man ng hindi natin alam.
Pero yung mga angel ng Diyos, tinulungan siya. At na-build niya yung ark for his family. Sa kanyang 3 anak at yung mga asawa ng kanyang mga anak. At sa kanyang asawa mismo. 8 silang na naligtas at yung mga ibang animals. By faith, Abraham obeyed God. He is also a man of faith. He obeyed God. He always obeying God. Hindi natin makikita sa Bible na bakit? But if wala si Abraham noon, Abraham he always say, yes, Lord. He obeyed God. That's why nakita niya yung city of God. Nung nagtatravel na siya, he saw it from afar, sa kalangitan. Na tayo ay mga pilgrim lang dito sa lupa. That's what Abraham believed, na meron talagang isang city of God, holy city of God, na hindi katulad ng Jerusalem today, na puro bloodshedding ang nangyayari. Mga kapatid, there is a city of God. At yung city of God na yon, ay yun na rin ang pinaliwanag ng Panginoon kay Pontius Pilate. Yung kaharian niya hindi dito sa lupa, kundi sa kalangitan. Yun din ang sinabi ng Panginoon na ipaghahanda ko kayo ng inyong mga matahanan sa kalangitan. At pagdating niya, tayo sasama at paparoon na tayo sa inihanda sa atin na lugar o tahanan. Ang ika-6, kaisa-isang babae na tinagurian na woman of faith, ito ay si Sarah, na asawa ni Abraham. Hebrew 11 verse 11, Sarah's faith is like this. She judged him faithful who had promised. What's that mean? She believes God is not a man that he should lie. Pinanghawakan niya yung sinabi ng Diyos, babalik ako sa panong ito, magkakaroon ka na ng anak. Nung una, tumawa pa siya, pero nung sinabihan siya ng angel of the Lord, magkakaroon ka ng anak. And then, she believes that God was promising na magkakaroon siya ng anak. God promised her na magkakaroon siya ng anak. That's why she believes God is not a man that he should lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Yun ang pinanampalatayaan niya, mga kapatid. At naging woman of faith siya sa book of Hebrew at sa Bible. So, where did this faith originated? Saan nagsimula ang pananampalataya at bakit kailangan meron tayo nito sa ating sarili? Hebrew 12 verse 2. By looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Jesus ang author ng ating faith. Ito ang tinatawag na key to the kingdom of heaven. Faith. Faith. Sapagkat ang pananampalataya ay isang kaloob ng Diyos sa iyo. The key of the Lord God Almighty, yung faith, is now giving it to your hands. Sa kamay mo na, inaabot niya. Romans chapter 10 verse 17. Paano darating ang pananampalataya sa atin? Straightforward. Si Apostle Paul, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon dumarating ang pananampalataya.